Good morning everyone! Back to vlogging. Nag-ready na ako kasi ako sana yung maghatid kay Kira sa school. So, ready na ako. Kanina pa ako ready mga 7:30. Tapos 10 minutes ago, sabi niya, I will phone grandma. So, sabi ko, you need to ask grandma first kung ready na siya kasi nga maaga pa. Tapos ready naman yung grandma niya. So, siya na lang naghatid sa school. So, sabi ko, maglinis na lang ako bago ako papasok sa work. Diba? Para mayroon tayong magawa. Si Dave, kanina pa si Dave nakaalis. Hindi ko na-charge yung Hoover para makapag-Hoover muna ako. Anong oras na ba? So, 8:31. Yung pasok ko today is doon lang naman sa aking fish and chips. Ay, si Kira, iniwan dito yung ice lolly niya. Yeah. Yun yung ating ganap today. Maganda yung panahon, 23 degrees, which is really good. Pa-summer na talaga, pero I think next week parang cooler na naman siya. But okay lang yan as long as dry ba, hindi ulan. So, ano ba yun? Punta tayo sa kusina kasi maghugas muna ako ng kinainan namin ni Kira. Ito, maglinis-linis muna ako dito kasi maganda yung may magawa tayo bago tayo papasok sa work. So, hugas-hugas muna tayo. Tabingi ata kayo, no? Ganyan. Hindi ko naman yung hugasan. Nag-iisip ako kung ano yung kakainin ko. Nagkape ako kanina. Yun lang. So baka mag-toast ako. Back to reality na talaga tayo, no? Back to routine, daily routine. Pero, oy, by the way, nag-meeting na pala kami sa work noong Sunday. So yun nga, bawasan daw yung hours namin every week. So, yung sabi ko sa aking manager ba, personally, yung gusto ko, kung ganun yung weekly hours namin, gusto ko twice a week lang ako mag-work. Para yung mga days na wala akong work, makapag-work ako dun sa isa kong work. Sayang kasi kung hatiin niya sa tatlong work yun. Tapos, minsan pumapasok ako ng tanghali, diba? So, sayang. So, sabi ko, kung ganun, twice a week lang ako. Iwan ko yung iba. Basta yun yung gusto ko para hindi masayang yung oras ko. Para at least, no, yung mga araw na wala akong work, makakapag-work ako. Ewan ko kung bakit. Kasi daw, mataas na daw yung minimum wage, plus yung mga national insurance, mahal na daw. So, nagbawas yung company ng mga oras. Hindi lang kami. Yung iba din, yung ibang mga shops. So, ewan ko kung worth it pa ba siya. Pero I will keep it for now. Tapos maghanap na lang ako ng ibang work. Which is, hindi madaling maghanap ng work, no? I mean, maraming work. Pero syempre, iba din yung work mo na gusto mo. Kaya, take our time. I-keep ko muna siya kasi may work pa naman ako yung isa ko. So, tiis-tiis muna. Okay. Malinis naman dito kasi kagabi, bago ako natulog, nilinis ko to dito. Okay. Nice and clean. Anyway, charge ko muna yung vacuum. Mamaya na lang ako maglinis pag, siguro mamaya after work or before papasok sa work. Maaga pa naman. So, ito ba? Bible. So, itong Bible na to guys is binigay to sa akin ng aking auntie or sa aming dalawa ni Dave nung kasal namin. So, iniwan ko siya sa Pinas kasi that time, hindi pa naman ako nagbabasa ng Bible. So, I think last year, share ko lang ba? So, last year, nagigising ako ng mga 1 a.m., mga ganun ba. Tapos, pumapasok na lang sa isip ko na gusto kong magbasa ng Bible or parang may nagsasabi sa akin na magbasa daw ako ng Bible. Tapos, it's weird ba? Kasi, 34 years old na ako ba? Never kong
naisip na magbasa ng Bible. I mean, nung mga elementary tayo, di ba, meron naman tayong subject na all about mga ganito. Pero nung last year talaga, parang may nagsasabi sa akin na magbasa daw ako ng Bible or basta. So, I mean, if you guys don't believe in God, then it's fine. Pero ako kasi iba yung nafe-feel ko ba. So, nung umuwi kami, nung uwi namin na to, meron akong Bible na naiwan. Sabi ng mama ko, akin daw talaga to. Kasi nung kasal nga namin ni Dave, which is, naalala ko, oo nga. So, ito yung binigay ng auntie ko. Nakita ko din siya sa Cebu, nung pumunta kami ng after Boracay. So, parang may mga signs na talaga na, yung Bible na ito is kailangan kong dalhin. Parang ganon. Kasi nakita ko siya sa shop. Tapos sabi ko, lasin yan ng Bible na nasa bahay. So, anyway, ang dami na nang sinabi ko. Ikwento ko lang sa inyo ba? Kasi, yun nga, hindi ko din talaga alam kung bakit. Yun yung nafe-feel ko at yun yung parang may nagsasabi sa akin ba. So, yung nabasa ko kagabi ba, which is itong side na to, nilagyan ko nga siya ng, tinupi ko nga to kagabi ba. Kasi meron ditong, basta ilagay ko na lang dito yung nabasa ko kagabi. But it's up to you naman kung gusto niyo magbasa ng Bible, pero ako kasi hindi ko siya ginusto. Pero parang merong nagsasabi sa akin na I need to read the Bible, parang ganon. So yeah, yun lang, na-share ko lang. In which is really good kasi parang, alam niyo ba, nakagabi nung nabasa ko to, parang ang gaan sa feeling na nabasa mo, may nabasa kang something about ganun. Basta, even myself, hindi ko rin talaga siya alam kung bakit nag-start akong magbasa. Pero it is good na ganun ang nangyari ba. So anyway guys, yung vlog na to, it's not about sa Biblia, pero yun nga, nasabi ko lang, share ko lang. So, kakain siguro muna ako or mag-toast, tapos maglinis ng konti. Malinis naman dito. As you can see, inayos ko na yung bed. Kasi pag gumigising ako sa umaga, straight away talaga nag-fix ako ng higaan. Kasi pag hindi siya maayos, feeling ko, ang gulo-gulo ng isip ko. Kaya, malinis na yan. To start my day agad-agad. In our small house on a hill, we chase dreams with no chill. Laughter echoes down the hall. Love's the biggest, never small. Mornings start with coffee spills, pillow fights and windowsills. Kids run wild in the yard. Life is good, it ain't too hard. My little family, we've got it all. Through the highs and through the falls, hand in hand, we walk the line. You're always mine. Dito tayo sa kwarto ni Kira. May mga ginawa siya kayo ng umaga. Pero sabi niya, iiwan ko lang daw yan dyan. Kasi babalikan niya yan after school. So, ito yung mga damit na hindi nakasya sa kanya. Buti na lang meron akong kakilala dito na may 2 anak. Yung mga anak niya is 2 babae. So, I think 3 at saka 4 years old. Pero malaking mga bata ba? So, yung mga damit ni Kira, grabe, ang dami. Binigay ko sa kanila. I think mga isang bag yun. Tapos merong mga beddings na mga Elsa, ganun, di ba? Kasi yung mga bata, paiba-iba sila ng mga gusto. Si Kira tapos na sa Elsa, Anna, tapos na siya doon. So, binigay ko sa kanya. So, ito na naman yung another batch ng mga damit na ibibigay ko. So, di ba magagamit nila to kasi pa summer. Tapos ito, iba. Alam niyo ba nung nagsimba kami nung Sunday last weekend? So, yung 2 bata, nagsimba kasi sila. Tapos, nagsimba din kami. Tapos, yung sinuot ng 2 bata is damit ni Kira. So, sabi daw ni Kira, oh, I have the same clothes. So, sabi ng mama, Kira, sa'yo kasi yan. So, naano ni Kira, naalala niya na may damit siya na ganun. Pero hindi niya alam na sa kanya yun. O, tingnan niyo, oh. Tapos, meron pa ditong skirt. Actually, 2 to. May navy blue at saka ito. Yung navy blue na ganito, nabigay ko na siya last 2 weeks ago. So, ito, nakita ko na naman to sa drawer ni Kira. So, sayang kasi kung ibigay ko siya sa, sa charity shop, okay lang naman. So, magagamit din naman yun ng iba. Pero, meron kasi akong kakilala. So, sa kanila na lang. Diba? Ito, from Next. Sayang, parang twice lang to sinuot ni Kira. Kasi ayaw niya na daw yan. Tapos, yung swimwear.
Nagamit na to ni Kira sa Pilipinas nung umuwi kami last pa. Ito, meron yung partner nito. Nandito, oh. Diba? Actually, kasya pa to kay Kira. Kasi 6 years old to. Pero kasya pa to sa kanya. Pero, mayroon kasi siyang bago. Ito, hindi na to kasya. Diba? Tapos ito, magagamit to nila next, taglamig. Siya, kunin daw nila yan mamaya. Kailangan ko na naman yung ilagay sa bag. So, tingnan nyo yung higaan ni Kira, oh. Hindi siya natutulog dyan sa taas. Dito siya natutulog. Oh, tingnan nyo. Kasi comfortable daw dyan. So, hinayaan ko na lang siya. Tapos, alam nyo ba dito? Ito, inayos yan lahat ni Kira. Tingnan nyo, oh, naka-organize talaga lahat. So, tingnan nyo, oh, naka-organize. Yung mga kulay niya, ito. Mana talaga yun si Kira sa akin. Mahilig siyang mag-organize. Tapos ito, oh, inayos niya, oh. Inayos niya. Kasi mag-vacuum muna tayo dito. In our small house on a hill, we chase dreams with no chill. Laughter echoes down the hall. Love's the biggest, never small. Mornings start with coffee spills. Inayos din to ni Kira. Yan, yung 4 na yan. 3 lang yan. I think nung nakauwi kami nung galing sa Pilipinas, nilagay niya yung kulay blue. Tapos ito, inayos niya din yan. Tapos pinunasan niya din. Basta, inayos niya yan dyan. Ito yung kanyang alaga, oh. Tulog kasi yan siya during the day. Tapos gising sa gabi. Kailangan na itong linisan sa weekend. Kasi dapat once a week ito nililinis. So yeah, tapos na tayo kasi nag-vacuum na din ako kanina dito. Nandito kasi ako sa kwarto ni Kira, kaya inulit ko ulit. So tapos na akong maglinis ng sahig. So pupunta na naman ako sa work. And I will see you na lang on my next vlog kasi parang hahaba na yung vlog ko. Message it. So yeah. So thank you so much guys for watching. Have a good day. Bye-bye.